Thank you, Jesus. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus, si Alfredo Tiangco, visitor of Brother Albert Salas, and brother of Sister Edith Ong, si Alfredo Tiangco. So, welcome in this place. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. And visitor of Sister Julie Mendoza, kapatid ni Sterlin, si Robelinda Bailon. Welcome also. And also, thank you, Jesus. Siya yung pinag-pray natin, Brother Louie, last Wednesday, si Mr. Anastasio Lagman, Tito and visitor of Brother Louie and Sister May. Sir, welcome. Thank you so much. Thank you, Lord, for giving them the way na makarating sa church today. Thank you, Jesus. So, again, nag-umpisa na yung ating mga gawain. Marami na ring mga Bible study kahapon. Yung iba medyo maambon, pero tuloy ang ating gawain at sinasamahan tayo palagi ni Jesus. Ang sabi niya sa Matthew 28:19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." That is why from Jerusalem, nakarating dito sa Pilipinas, from USA, dinala dito ng mga missionaries, at tayo ay nakinabang today sa gospel na ito. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. At pag tinignan natin ang Biblia, from Acts, mga gawa ng mga apostles, walang nabaptize dyan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. They were all baptized in the name of Jesus Christ. Because they understood na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay iisa kung hindi si Jesus Christ. At yan sa 1 Corinthians 15:1-4, yan yung gospel natin, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ang sabi ni Paul, kung ano ang binibigay ko sa inyo, na gospel, na good news, yun ay dahil sa kung ano ang natanggap ko. Kaya yun yung tinuturo niya rin na ang tao kailangan mabaptize in Jesus' name, maka-receive ng Holy Ghost at magsisi sa kanilang mga kasalanan, andyan sa Acts 2:38. So that is why thank you so much, Lord Jesus. Dahil ang pagsisisi ay parte natin ng mga tao. Kahit yung mga nakakulong na doon sa bilibid, pag tinanong mo sila, marami doon, kung nagawa nyo ba ang kasalanan na ito? Ay, hindi yun. Na-frame up lang ako. Naano lang ako dyan. Hindi pa rin naamin. Napagbintangan, na blackmail, na maraming mga tinuturo dahil hindi madali ang umamin ng kasalanan. That is why parte natin yan. At walang nakaka-receive ng Holy Ghost na hindi nagsisisi. Kailangan siya ay magsisi sa harapan ng Diyos. At sa pagsisisi, kahit sinong dumikta o diktahan man tayo, bugbugin, paluin, kung ayaw natin, wala silang magawa. At itong baptism in Jesus' name, sabi nga ni Paul, "Have you received the Holy Ghost since you believe?" Because yung mga tauhan ni John, sabi niya, they were only baptized unto repentance, but ang baptism na ibibigay through the apostles ay unto remission of sins. So, tayo ay binabaptize sa tubig, again, sa pangalan ni Jesus Christ, dahil ang kasalanan, nagsisi ka man, ang guilt, ang pagpapatawad, wala without the name of Jesus Christ. Kaya nilulubog tayo by baptism in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus Christ, and then we receive the Holy Ghost. Ang baptism ay parte ng church na ibinibigay sa atin because He has given us the authority to do that, just like the apostles, disciples. Pero ang baptism in Jesus' name or ang receiving of the Holy Ghost, yan ay parte talaga ni Jesus. Siya lang ang makakabigay niyan sa atin ng mga tao. Walang pastor na pwedeng gumawa niyan na, may Holy Ghost ka na, binigay ko na sa'yo. Wow! Saan ka nang galing? Kayang-kaya mo yan. Walang pastor na gumagawa. It's only si Jesus lang ang makakagawa niyan. At ang madalas ang nanineglect natin ng mga tao
yung paglilingkod sa Diyos. Yung pagpunta sa simbahan. Again, kung ang simbahan na pinupuntahan natin walang growth, hindi nagbabago ang buhay natin sa matino, ano ang silbi ng simbahan na yan? Because sa lahat ng ninineglect natin, madalas ang simbahan. Nasa atin ang desisyon kung magsisimba tayo o hindi. Pag tinanong tayo, gusto nating pumunta sa langit, gusto natin. Pero ayaw nating pumunta ng simbahan. Walang ibang magtuturo kung paano ang tao makapunta sa langit. Hindi natin yan makuha sa school, hindi natin makuha sa Mercury, sa mall. Saan natin makukuha ang kaligtasan? Sa simbahan. Pero yun ang realidad tayo ng mga tao. Ayaw natin ng discomfort. Kasi sa oras na ito, mas gusto mong pumunta ng mall kaysa makinig ng Word of God na inaantok ka. Hindi pa tayo nag-uumpisa, may nakikipaglaban na, sige, ituloy nyo lang. That's okay. Basta siguraduhin natin, mayroon tayong... Kasi sayang ang pamasahe natin, ang pagod na andyan tayo nakaupo, tapos wala tayong nakuha, na Word of God, sayang mga kapatid. But again, we welcome all in the name of Jesus. Thank you so much, Lord, for protecting all of us today. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Acts 12, Acts 12:20. Acts 12, verse 20. Verse 20. Okay. And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him. And having made Blastus, the king's chamberlain, their friend, desired peace because their country was nourished by the king's country. So si Herod ay galit na galit nung mga panahon na ito sa Tyre and Sidon during this time. Talagang umaapaw ang kanyang galit dito. Sabi ng mga historians, sa walang kadahilanan, bugso lang ng damdamin, sinasabi na hindi din nila alam kung ano ang kinagagalit na ito. But yung Tyre and Sidon, pumunta kay Blastus, isa sa pinakamataas na katungkulan na mayroon kay King Herod. At anong ginawa nila? Binribe nila si Blastus para mapacify ang damdamin ni Herod, dahil ang country ng Sidon and Tyre during that time was the center of commercialism. Lahat ng mga mga trading centers doon dumadaan. So kung gusto ni Herod sa kanyang galit na walang dumadaan, ay gutom sila. Their country was nourished by the king's country. So doon lahat dumadaan. Pag hinarang mo yan, sigurado gutom yung lugar na yon pag wala ng pagkain na pwedeng dumaan dyan. So si Blastus yung binribe, binayaran nila, nakipag-usap sila dahil si Blastus ay malakas kay Herod. So we pray for a while, Lord. Again, thank you so much, Lord Jesus, for all your protection sa pagpunta namin sa church and for the whole week na kami ay ginabayan mo sa kalsada, sa aming mga trabaho, sa aming pamilya. Lord, thank you so much for being with us. Bless your word today. Thank you so much sa pagsama mo sa ating mga gawain, for the healing that you have done today, for all the week. And Lord, we are also praying for tomorrow. Kay Sister Richelle, samahan mo po siya, Lord Jesus, na maging maayos ang lahat. And also we're praying for Sister AC and for her family. You comfort them, Lord Jesus. Lord, again, bless your word. We are so thankful for giving us the breath of life, strength you've given us. Lord, for giving us a sound mind.
Jesus, marami pong salamat. Lord, again, be with us. We cannot do this alone, Lord. With all humility, we love you, Jesus. Let your word always, Lord, anoint your word in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, The Glory Belongs to God. No, the glory belongs to God. Verse 21, and upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. No, nung time na ito, si Herod ay suot-suot ang kanyang panghari na kasuotan, no, yung kanyang mga the best robe na kanyang pwedeng maisuot at umupo sa kanyang trono. No, yan ang problema sa hari, may trono talaga, no? At ang trono ay isa lang palagi. No, pag dalawa sana, tatlo, walang problema. Ang problema, yung isang, ang dami namang upuan. Bakit kailangan pag-agawan yung upuan? No? Uupuan lang ito eh. No, tapos kung may ano pa rito, kung may red carpet pa papunta sa trono, ang red carpet is just a rug. No, basahan lang talaga yan, apakan lang eh. So nakapwesto, ang ganda ng kanyang forma, nakaganon doon. No. Pag tayo pinasuot ng tuxedo, sumasabay ang ating kaisipan, ano? Nakabarong, ang ganda ng suot ko, ang ganda. Tapos mayroon ka pang ID na CEO, President, Chairman. No, mas lalong umiiba ang ating pakiramdam, no, pag mayroong ganun, no? Pero subukan nating hubarin lahat, no? At walang matitira. Tapos sumarap ka sa salamin. Ano ang makikita mo? You are just a dust. No? Ikaw ay laman lang na time will come, babalik sa alabok kung saan ka dinisign ng Diyos. Tayo dinisign ng Diyos. Pero lahat ng yan isuot natin. Lalaki ng mga hikaw, lalaki ng mga kwintas, no, nadaig mo pa yung may hepa. No, na naninilaw ka lahat, dala-dala mo yan, tapos may bag ka na worth 10 million, naglalakad ka dyan, nakaganon. No, yung pakiramdam mo sa lahat ng paligid mo, ang bababa nila. No, tapos ikaw ang taas kasi sa kung ano ang dala-dala mo. But again, hubarin mo lahat yan, hubarin natin lahat, tingnan natin kung anong may pagmalaki natin. No, wala. Pero si Herod, suot-suot niya lahat, royal apparel, no, mga linen, talagang mga the best na klase ng mga kasuotan. No, and pagkatapos, and made an oration unto them. Madali bang magsalita sa gitna? Pag hindi ka sanay, hindi ba nanginginig ka pa nga eh. Sa praising pa nga lang dito natin, no, pagtayo na natin dyan, kung ano yung nabuo mo nang sasabihin sa upuan, pagtayo mo rito, nawala lahat. No. Why? Kasi pagdating dito, hindi na tayo mapalagay, may nahihiya tayo, may stage fright tayo, hindi ako sanay magsalita. Because mahirap. No, bakit nakuha ni Hitler na lokohin? No, halos ang buong mundo, ang buong Germany sumunod sa kanya. No, dahil sa what? Dahil sa galing niya magsalita. No, pag si Hitler magsalita, talagang pati balbas niya nanginginig eh. No, pag sa expression, pag siya nagsalita, no, napakagaling ni Hitler. No, kaya convincing. Kaya pag may lumapit diyan sa atin, brother, open-minded ka ba? No. Sorry. No, sarado ako ngayon. No. No. Pag ganon ang lumapit sa atin na magaling magsalita, magdahan-dahan muna tayo. No, baka may mangyari kung ano-ano. But again, mga kapatid, an oration unto them, nagsalita si Herod, hindi sinabi kung ano ang kanyang mga sinabi, pero sa galing niyang magsalita, ano ang nangyari? And the people gave a shout. Politiko kasi ito si Herod eh. Alam niyo ang politika sa Pilipinas, basura. No? Mga politiko natin, no? Basura talaga. No? Ang klase ng politika natin, basura. No? Tapos may mga sinasabi pang man of God, no, na andyan, pastor ka, tapos sasali ka dyan.
Hindi ka ikaw ay isang Pariseo, ikaw ay isang tawag dito, yung mga ipokrito. No, why? Dala-dala mo ang salita ng Diyos, makipag-blend in ka sa kanila, makisama ka dyan kung ano ang kalukuhang ginagawa nila sa mundo, tapos ikaw na pastor, andyan ka rin, mangunguna ka pa. Na just for the sake, pera-pera lahat. Ganon tayo sa Pilipinas. Basura ang politika natin dito. Mga politiko natin, basura talaga. Walang ibang naiisip kung hindi paano pagkakitaan tayong lahat. And made an oration unto them, and the people gave a shout. Ito ang nakakatakot eh. Gave a shout, nagsigawan sila pagkatapos magsalita ni Herod, it is the voice of a God and not of a man. Nakakatakot. Why? Tayo na mga tao nilikha ng Diyos to worship our God. Si Satanas nilikha ng Diyos to worship Him. Pero ano ang kanyang isip? Masarap pala papurihan. Kaya ang gusto ko, i-dethrone ang Diyos na naglikha sa akin. Ako ay nilikha niya lang dahil masarap pala pag ikaw ang nakaupo sa trono na yan at ikaw ang i-worship. Nakalimutan niya that he was just a created being. Na siya ay nilikha lang ng Diyos dahil nakakabaliw ang papuri ng tao. Si Satanas, ganun ang nangyari doon. So, na-overthrow ba niya ang Diyos? Hindi. Because the glory belongs to God. Wala nang iba pa. At yan ang nakakatakot. We have different temperaments. May phlegmatic, may melancholy, may choleric, may sanguine. May mga tao na pag tinapik mo, masaya na sila. May mga tao na pag tinimplahan mo ng kape, buo na yung araw nila. May mga tao na pag pinuri mo at sinabihan mong maganda siya, hindi na yan makatulog. Pabalik-balik na yan sa salamin. Sinabihan ako ni brother, ni sister na Tapos kung ano-ano na yung nasa isip, why? Praises. Papuri. Papuri. Dahil masarap pakinggan. Nakakakiliti ng laman. Pag ang nakarinig tayo ng papuri. But it is very dangerous. Pagkatapos niyang magsalita, yung mga tao nagsigawan, it is the voice of God. Boses talaga ng Diyos to and not of a man. Pag may gumanon sa atin, sampalin mo kagad. Brother, sister, nawala ka na yata sa wisyo mo. It is the voice of God. Ha? Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Naikumpara tayo sa harapan ng Diyos? Ano ba ang kakayanan natin para ikumpara tayo sa harapan ng Diyos na nakapagsalita lang tayo ng konti, nakagawa tayo ng konting mabuti, ng konting maganda? Tapos pupurihin ka ng kapwa mo, it is the voice of God. Bakit? Nakarinig na ba tayo ng salita ng Diyos? Siguro harap-harapan, pag ang Diyos nagsalita, ubos tayo lahat dito. Because He is holy. And not of a man. Nakakatakot pag ganito, mga kapatid, pero tayo na mga tao, yon ang nakakakiliti sa atin palagi. Na pag tayo ay pinuri. Pag nakagawa ka ng kunting mabuti, pati sa opisina, pag ganito nagawa mo, di ba, may mga, tawag natin dyan? May mga recognition pa siya nakagawa nito, sa military, o man of valor, dahil ikaw lang nakagawa niyan. Tapos sa school, laging nire-recognize, top 1, valedictorian. Sa lahat ng school, kilala ang valedictorian, kilala ang top 1, mga bar, mga ranking. Ang kilala lang top 1, pag number 2 ka, hindi ka na maalala. Dahil lahat ng ini-interview, top 1. Lahat ng ini-interview, valedictorian. Pag top 2, top 3, wala ka na. Sino ang nagbibigay na tayo ay magkaroon
ng yabang sa ulo. Tayo rin ang mga tao. No? Lalagyan natin ng ranking para kung sinong mataas, anong silbi niyan? No? Oh, siya yung pinakamagaling. No, siya yung pinakamataas. Pero tayo ng mga tao, gusto-gusto lagi natin, mga kapatid, ng papuri. No, kaya sa atin, pag ang temperament natin, anong tawag doon, yung love tank natin, ay word of affirmation. No, pag-aralan natin lagi, no, pakiramdaman natin lagi, mag-ingat tayo lagi, dahil pag yan ang ating at hindi natin makontrol, tapos natabihan ka ng isang taong bulero, no, ng isang taong scammer, no, lahat sinabi na sa iyo pagdating sa dulo, las-las ang bulsa mo. No, dahil yon lang ang kanyang punteriya. Kiliti ng kiliti sa kung gaano ka kabuti, gaano ka kaganda. No, minsan pati sa mga kamag-anak natin, ganun. Kinamusta ka lang, may utang ka na. No, oy, kamusta ka na? No, pag kinamusta ka, pagdating sa dulo, kailan mo ipapadala? May Gcash ako. No, yung pala, mangungutang lang sa dulo. Pero pinuri-puri ka na. No, yan ang mga kamag-anak mahal natin sa buhay. No, at yan ang realidad. No, made an oration unto them, and the people gave a shout, saying, it is the voice of a God and not of a man. We can compare anything kung gaano tayo kagaling o ano paman sa anumang bagay dito sa mundo, but not to our God. No, brother, mas ang ganda ng ginawa mo kaysa dito . Pero yung ikukumpara mo, ikukumpara natin ang ating sarili pagdating sa harapan ng Diyos. No, again, tayo? Alikabok lang tayo. No, alabok lang tayo. Wala tayong kakwenta-kwenta sa harapan ng Diyos. Tapos biglang may mga tao, no, si Hitler wala na. John Lennon wala na. We are more popular than Jesus Christ. No, ay di, isang bala lang palang katapat mo . No, you are more popular. Sino ka? No? Okay, ultimo mga religious groups natin dito sa Pilipinas, saan sila? Andyan sa kulungan. No, dahil sila ay Diyos na rin. No, nasaan sila ngayon? No, but biblically, no, Nebuchadnezzar. Anong sabi ni Nebuchadnezzar? No, one day, one evening, andun siya nakatayo sa kanyang palace at nakita ang the best, pinakamagandang hanging garden na kanyang regalo sa kanyang misis. You know? Look at the works of my hands. You know? The works of my hands. Alam mo, tayo ng mga tao, mga kapatid, pag wala pa tayo, the way na maglingkod tayo sa Diyos, masigasig. No, lahat bigay natin, no, kahit hindi dito sa church, kahit sa ibang ibang simbahan. No, mula dulo hanggang altar, luluhod ka diyan. No, because of prayer, may gusto kang hingin sa Diyos, may gustong sagutin ang Diyos sa prayer mo. Pero pag mayroon nang pumapasok paunti-unti, nung wala ka pa, ang i-worship natin, yung nagpapakain sa atin na Diyos. Yung nagbigay sa atin ng lakas para tayo makapagtrabaho at mabigyan tayo ng magandang sweldo. Siya ang nagbibigay sa atin para gabayan tayo papunta sa trabaho na hindi tayo maaksidente. Palaki ng palaki ang sweldo natin, palaki ng palaki ang negosyo natin. Lahat siya ang pinupuri natin until one day na nabuo na ang lahat at palagay mo successful ka na sa buhay. Anong mangyayari? Nakakalimutan natin yung creator natin. No, yung dating nagbigay ng lakas, hindi na tayo umaasa kasi kung magsakit man ako, kahit milyones ang kailangan, ang dami kong pera kaya. No, kung magmulta man ako dyan, no problem, ang dami ko ng pera. Samantalang dati, Lord, wag mo akong pabayaan. Lord, gabayan mo ako. Lord, may bayaran na naman. Lord, may problema na naman. Lord, may sakit ako. Lahat, Lord, 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 Lord. Pero nung tayo umasenso na, ano nangyari? Wala na yung Lord, wala na yung Diyos, saan tayo ngayon? Look at the works of my hands. No, tingnan mo, di ba? Kung hindi dahil sa galing ko mag-isip, kung hindi dahil sa mga ideas ko, grabe tayo ng mga tao, The heart is the most deceitful, above all things. And who can know it? It is only our God, mga kapatid. At ang nakakatakot,
But God was so merciful na pinagbigyan pa si King Nebuchadnezzar. No, dahil alam niyang magsisisi. No, alam niyang magsisisi at lalapit sa kanya. Ganun ka-merciful ang Diyos. Pero pag alam ng Diyos na hopeless na ito, ay wala ka na. Tapos ka na rin. No, kasi alam niyang hindi ka naman magsisisi. No, and made an oration unto them, and the people gave a shout, saying, "It is the voice of a God, and not of a man." No, ang daming i-compare, no, sa Diyos pa. No, at itong mga tao na ito, kaya pag tayo na napuri, nabati, na ganito, ganyan, no, kahit kinikiliti ka na, pakinggan mo lang dito, itapon mo sa kabila. Huwag nating ipasok sa puso natin. Kasi pag pumasok yan sa puso natin, gigiling-gilingin ang isip natin, grabe, ang ganda ng preaching ko. Sinabi ni brother, ang ganda. Ano? No, brother, pa-schedule ulit. Yes. Talagang ano eh. No? No. No. Ano ang may responsibility? Tayo may responsibility. Yung tao na nagbigay ng papuri, he has also a responsibility. No, kaya dito sa church natin, mag-ingat-ingat tayo. No, na magbitaw ng mga papuri sa kapwa natin. No, paglabas yung, brother, ang ganda talaga ng preaching mo. Hey. No. Ano sasabihin mo? Oh, brother, sabihin ko kay Brother Sam sa susunod na schedule ulit, ah. No, para ganda sa pakiramdam. Hindi ka ngayon makatulog kasi ang ganda. No, deceitful. No, napaka-subtle na akala natin okay lang ng okay, hindi natin alam, pinag-aralan ka na ni Satanas kung paano kanya madadali. Hindi nadadali sa tithes to, matibay. Kahit walang pamasahe, hindi gagalawin ang tithes, ang offering, maglalakad, kasi yan ang kanyang paninindigan sa Diyos. No, ayaw bumitaw, kayang-kaya niya. Lahat ng services, andyan siya, kaya niya. Okay, may loophole, may butas. No? Attendance, andyan lahat. Saan maganda? Okay. No, may loophole, may butas. No, maliit lang. No, dito kita titirahin. Saan? Sa papuri. No. Alam niyo mga kapatid, nung nangingisda kami dati, laki nung bangka namin, kasya 50 tao, no? Ang laman. Ano ang mini-maintain namin? Mini-maintain namin na buong bangka hanggang sa pinakailalim, may oras, may time yan, na iangat namin, lalagyan ng pamatong sa baba para lahat ng mga barnacles, lahat ng, ano ba sa Tagalog yan? Mga kumakapit dyan, mga talaba, mga sisi. No? We have time na yan ay matanggal lahat ng gusto na yan para pag natanggal lahat, no, susunugin mo pa yan, no, may suplete ka pang gamit, susunugin mo para kuminis, lilihaan, aayusin, kung may kunting butas, papatsingan, lahat, at pagkatapos niyan, pipinturahan ulit para bumalik yung ganda. Why? Maliit na butas lang. Akala mo, ay, okay lang yung brother. Okay lang yan kasi andito kayo sa dalampasigan. No, pag yan nagkataon na doon kayo sa laot, yung maliit na butas na yan na hindi tinakpan, sinilyuhan, inayos, yon doon nakasalalay ang buhay natin. No, ang buhay namin doon nakasalalay. No. At alam ni Satanas kung saan niya tayo sisilipan because wala siyang ginagawa everyday, just like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yan lang ang binabantayan niya kung saan tayo masisilipan, may butas ba dito o wala. No, so dalawa ang responsibility. No, tayo at yung tao na nagbibigay ng papuri. At madalas, minsan napapupurihan tayo yung talagang tunay. Pero itong mga tao na ito na nagbigay ng papuri kay Herod, itong mga tao, pinapurihan siya kasi galit siya sa mga tao na to. Binula-bula lang. Talagang ang boses mo ay boses ng Diyos, hindi na yan sa tao. Binula-bula para maapis yung kanyang pagkagalit. Tapos, ano ang nangyari rito mga kapatid? And immediately, the angel of the Lord smote him. Why, mga kapatid? Ako sigurado, tayo sigurado,
na sa lahat ng gilid natin, may anghel. No, sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, in public or in private, may Diyos na nakatingin, may anghel na pwedeng utusan kaagad ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. No, just imagine, and immediately the angel of the Lord smote him. Ibig sabihin, habang nagsasalita siya, ang anghel isa sa nakatingin. No? Ano kayo nangyayari rito? No, tingnan natin. No, ano lang din doon. Tapos yung mga tao biglang nagsigawan, ay, boses na ng Diyos yan, hindi na yan boses ng tao. No? Ang anghel nakaganon. Ano kaya ang reaksyon na gagawin ni Herod dito? Tatanggapin niya ang papuri o pagagalitan yung mga tao dahil hindi pwede, dahil walang ibang makakakuha ng glory kung hindi ang Diyos. No. Pero anong ginawa ni Herod? No. Ang sarap ng pakiramdam. Ako yung tapuhan. Ako yung valedictorian. Ako yung talagang pinaka-the best, pinakamagaling dito. No, anong ginawa niya? He accepted the praises. No, tinanggap niya yung papuri na ang pwede niyang gawin, mayroon siyang responsibility. He was a king. Ano ang pwede niyang gawin? No. Tigilan niyo yan. No? No? Anong voice of God? No, pasalamat nga ako na ako ang nilagay ng Diyos na hari dito. No, pasalamat nga ako na hanggang ngayon mayroon pa akong lakas, mayroon pa akong hininga. No, at pasalamat ako kung yan ang sinabi nyo, pero yung sasabihin nyo sa akin na, no, ibig sabihin, mayroon siyang right, mayroon siyang obligasyon, responsibility na yon ang gagawin. Why? The angel was just waiting. No, ano ang gagawin ko sa papuri? No, sinabi sa akin ito, anong gagawin ko? No, he can correct the people. Ay, wag niyong gagawin yan. No, why? Because the angel is just waiting. No, no, why? No. Anong pinakaayaw ng Diyos? Papuri. No. No. Anong nangyari sa langit? Dahil sa praises. Dahil sa pride. No, pag ito nagatungan ng nagatungan, hindi natin makontrol, ano ang pwedeng mangyari? Ito. Why? Because sa lahat ng bagay na pinakaayaw ng Diyos, yung yabang. No. Pag tinanggap natin ang pride, yung yabang na ito, maraming mga tao dyan. Nung umasenso sa buhay, nung sumikat na, ganito na. Yung dating masarap na sa, anong tawag doon? Sa kalsada, yung mga squid ball, mga kikiam. Talagang nag-i-enjoy na siya dyan. Nung nagkapera na. What is that? Ang arte mo na. Yung pinaka-latest, mga kapatid, nakita natin, si Diwata. No? Any idea? No, si Diwata. Yung dating pwesto niya dyan sa may GSIS banda. No, ang ganda ng pwesto, ang laki ng pwesto, pinasukan ng mga vlogger, pinasikat ng gusto. Ano nangyari? Oh, Diwata, pa-picture tayo. Ay, lilipas din yan. No, nagsinuplada na. No? Ano nangyari ngayon? Balik siya sa pedicab. No, nawala lahat. Yung mga kwintas niya na parang kadena ang lalaki, lahat nawala. Sinira ng mga vlogger, wala nang kumakain, ang laki pa ng kanyang mga multa, no, utang sa government. No, ano ang cause? Pagmamayabang. No, dahil hindi niya na-handle ang papuri. Dati hindi ka kilala. Ngayon, no, may magpapapicture lang, ano na siya, no? Tapos naniningil na sa magpipicture. No? Ay, dapat binabayaran ako pag may nagpapapicture. No? O, ano nangyari ngayon? Ay, andun. Yung kape niya, yung chichirya niya, lahat andun sa isang maliit na pedicab. Why? Because nobody gets the glory. The glory belongs to God. No? At wala nang iba pa, mga kapatid. And it is very dangerous, no, because and the angel of the Lord smote him. Wala nang maraming usapan. No, wala nang wala nang kwento-kwento pa na oy, mali yan, ganito, ganyan. Wala. No, diretsahan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang takbo ni Herod sa pagtanggap ng ganitong klaseng papuri. No, alam niya ang laman ng puso ni Herod. No? Akalain mo isang papuri lang? No,
The voice, no? It is the voice of a God and not of a man. Ang sarap pa naman ng no, pag pinuri, 'di ba? Pag sinabihan ka ng pabor sa iyo, no, talagang iba yung pakiramdam, no? Pero pag sinabihan ka ng masakit, 'di ba? No, talaga namang may latay, iba yung pakiramdam. Pero pagpapuri, no, tapos no, alam mo namang hindi, ay, ang ganda-ganda mo ngayon. No, alam mo naman kung anong itsura mo. No, hindi ka ba nananalamin? No, ibig sabihin, yung mga papuri na yan, mga kapatid, especially when we are going or we are growing, we are maturing, tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo, applicable lang yan sa mga kabataan. Pero tayo na nagkakaedad na, hindi ka pa makatulog na bigya. Tingnan mo yung itsura mo sa salamin pagharap mo. Brother, wag mo akong lolokohin. No? No. Alam ko yung itsura ko. No? No. No. Alam niyo yun. Kaya lagi kong naaalala yung sa correctional eh. No? Yung dati nating kasamahan o membro doon na inmate din. Pupunta yun siya doon sa DOJ Beauty Salon. Papasok siya doon. Harap kasi ng church natin yun. Pagpasok niya doon, sabi niya doon sa isang sister, Sister, no, pagandahin mo ako. No. Sabi sa kanya, Sister, hindi ako magician. No. Beautician ako, sister. No, hindi ako magician. Ibig sabihin, wala ng pag-asa. No. Why? Mga kapatid, mahaba na ang history ng Biblia, mahaba na ang history ng mundo pagdating sa praises of men. No. Nasaan na sila lahat? Wala na. No. Naubos na lahat, mga kapatid. Because He gave not the glory, not God the glory. No? And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. No? So just imagine, no? Dahil sa isang papuri, ang ganda-ganda ng pakiramdam mo, napurihan ka, no? Ano ang sabi diyan sa kanya? No, and immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory, dahil hindi niya ibinigay sa Diyos ang kaluwalhatian, ang papuri na dapat ay sa Diyos lang. Ni hindi man lang niya kinontra, huwag niyong gawin yan. No, huwag yan. No, pero tumpak yung mga tao, nakuha ang kanyang kiliti. No, na yun pala ang kailangan niya. Ay, grabe, dati kuno-compare lang ako kay Caesar. Kay Julius Caesar, ngayon sa Diyos na. Di ba? No? Papaluko ka sa mga ganyan. No? No, walang katotohanan yan. Madalas yung mga gumagawa niyan dahil may motibo. No? Papupurihan ka dahil sila ay may motibo at gusto nila na may kapalit yan. No? Marami yan, ganun mga kapatid. No? Pero ito, nakuha ang kanyang kiliti. He gave not God the glory. And he was eaten of worms and gave up the ghost. Ano ang sinasabi rito? Andyan, may doktor tayo. Ano ang kanyang possible na sakit? Ang sabi, ang possible na kanyang sakit nag-umpisa sa kanyang mga intestines. No? Na in-struck ng Diyos at yung mga worms na yon galing mismo sa loob niya. Di ba, Sterling, di ba, katawan natin may mga worms to, no? May mga bacteria to, may mga virus to, may mga andyan lang yan lahat. At pag tayo ay bumigay na, we gave up the ghost, the spirit, pagbagsak natin dyan, immediately, yung mga worms na yan, gagalaw na yan sila lahat. Pero itong kay Herod, ibang klase. Nag-activate ka agad, na talagang, nung magmula dito sa loob, sa bituka niya, nung nag-activate ka agad, immediately patay. No. Anong gustong mangyari ng Diyos? And gave up the ghost. No, simple lang mga kapatid. No, tayo ay nilikha ng Diyos. Bakit tayo ang maglagay ng papuri sa ating sarili na ang mga papuri na yan ay nabibilong or only to God? The glory belongs to God. Pero our heart is very deceitful. No, pagdating sa mga papuri na yan, alam mo may tao dati sa bandang Visayas yata,
nung siya namatay siya dahil sa katandaan. No, iba pala ang process of decay ng pagkabulok ng isang tao na siya namatay sa may sakit. No. Ang kanyang pagbulok ay masyadong mabilis, no, because andyan na yan no, mga uod lahat. Pero itong namatay na nilibing ng ilang dekada na, hinukay yung bangkay, paghukay ng bangkay, pag-check niya, ang kanyang katawan buo pa rin. No. Ano ang sabi? No, pinag-aralan nila na ito nung namatay pala ni sakit, hindi nagkasakit, namatay sa katandaan, at ang isang sinasabi nila, possible, yung mga worms, yung mga uod dyan sa katawan natin na yan. No, kaya, pero nung na-expose na, napasukan na ng ibang hangin nung binuksan, yun na, nag-umpisa na mag-decay. No, pero sa dati nating pinagkakatiwalaan, pag ganon, i-apply yan, magsanto na. No, no, kasi, hindi na bulok. No, nagsanto na. No, akalain mo ito. No, yung mga namatay sa drug war, no, gagawing santo. No, I'm sorry, pero sabi, santo ng mga adik. No? Sabi ng iba, mga kapatid, why? No, grabe tong kalukuhan ng talaga natin. No? Say, praise the Lord. No, the glory belongs to God, and immediately the angel of the Lord smote him because he gave not the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost, mga kapatid. No, ganon kabilis ang judgment ng Diyos na ikaw mula sa umpisa, no, akala mo kung sino tayo. No, naka-dress up lang tayo ng konti. Akala natin, no, magdadrive lang tayo ng konti. No, pag nasagi ng konting nagbibisikleta, no, dahil ang paningin natin, hindi tayo ka-level. No, magsasabi na tayo ng kung ano-ano doon sa nakabisikleta. Dati naglalakad lang din naman tayo No, wala naman tayo dati niyan. No? Tapos yung nanlilimos. No, nanlilimahid sa dumi. Parang diring-diri tayo. No, of course naman, siyempre. No? Pero minsan, yung bang mga security guard, sa MRT, sa LRT, sa grocery, no, mga janitor, no, huwag natin silang maliliitin. No, no, kagaya niyan, marami yan sa MRT. No, no, wala man lang respeto sa mga security guard na para bang, ma'am, good morning, pa-check lang po. No. Tao yan, may emosyon yan. No, ano bang naabot natin sa buhay na ang trato natin sa kanila na para bang, grabe tayo ng mga tao talaga. Kung nagkaroon man tayo ng kunting laman ang bulsa, hindi sapat yan para tayo magmayabang. Kung nakadadrive man tayo ng magandang kotse dyan, hindi yan sapat para tayo mag-angas-angasan. No, nasaan sila? Kung hindi sa sementeryo, sa kulungan. Dahil yung mga angas na yan. No, why, mga kapatid? Because the glory belongs to God. Wala nang iba pa. No. This ship is unsinkable. No, Titanic. 1914 ba yun? April 12, 1914. No. No, pinagmalaki ng gusto ng architect nung gumawa ng wala kahit sino man makapaglulubog nito. Even God ba 'yon? No. No. 'Yun, hindi unang biyahe, hindi pa nakarating sa paruroonan, lubog na. No. Hindi nga Bombay, isang yelo lang ang katapat No, why, mga kapatid? Because God is very sensitive sa atin na mga tao pagdating sa praises. Pwedeng nagkamali ka, patawarin ka ng Diyos, pero pagdating sa punto na kinukuha na natin ang kaluwalhatian ng glory na dapat sa Kanya, tapos na tayo. Why? Dahil alam ng Diyos na kahit ano pa ang gawin niya, you cannot anymore acknowledge na ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo, gawa ng Diyos. No, lahat ng pwedeng mangyari, kita mo, na-approve na naman yung isang transaction, negosyo ko, ganda na naman, lahat, puro, dahil ako nag-isip niyan, magaling ako dyan, ganyan. No, napaka-sensitive ng Diyos natin pagdating dyan. No. And dito sa church natin, mga kapatid, sama tayo sa mga gawain, nagpapagod tayo sa mga gawain, gumagastos tayo sa mga outreach natin, sa bilibid, sa kulungan, sa labas, dito sa church natin.
We give our tithes, we give our offering, we give our time, everything, effort dito sa church kung saan tayo makatulong dito. But all of those things, binibigay natin palagi sa Diyos ang glory. No? Kung gumanda at maayos ang nangyari sa gawain natin, Lord, lahat yan ay para sa iyo. No? Kami ay trabahador lang na gumagawa dyan. Lord, ang ganda ng worship natin. Lord, ang daming nakareceive ng Holy Ghost. Lord, it's all for your glory. Kaya, minsan, hindi naman sa sinasadya natin, pero minsan, pag nagpasalamat tayo, may mga wordings tayo minsan na ginagamit. Lord, binabalik ko sa iyo ang papuri at pasasalamat. Parang gusto kong tanungin minsan, ibig sabihin, kinuha mo muna? No. Alam mo, minsan parang wala lang sa atin. Pero minsan nakakalusot dito kung tayo nakikinig, sensitive. No. Di ba minsan sa dulo, Lord, binabalik ko ang papuri at pasasalamat. Ibig sabihin, kinuha mo muna? No. Tapos pag ay Lord, na-realize ko, sa iyo pala to. So, thank you. No, parang ganun eh. No, minsan hindi lang tayo aware na nagagamit natin yan. No, Lord, binabalik ko ang papuri sa iyo. I give you back the glory. No. And Lord, thank you. We are now belong in the grace dispensation. Thank you, Lord. Sorry sa mga pagkakamali namin, Jesus. No, mga nabibitawan natin. Why? Kung ang trato ng Diyos kagaya pa rin sa Old Testament. No, ganon ka-sensitive. Of course, ito nangyari, New Testament na. No. Pero ibig sabihin, mga kapatid, no, minsan unaware lang tayo. Pero ilagay natin sa puso at isipan natin, anumang mabuti, anumang pag-asenso, pag-progress ng buhay, pamilya natin, trabaho lahat, ibigay natin lahat sa Diyos yan. Lord, kung hindi dahil sa iyo, hindi naging posible ito. Lord, kung hindi dahil, no, alam mo yon, no, look at the works of my hands. No, tayo kaya, no, tingnan mo yun, nakabili na ako ng Mercedes-Benz. Oh, talaga, no? Talagang, bagong yan. Ang pangarap ng mga tao ngayon, maging kontraktor eh. No? sa ngayon. Kasi iba ang kontraktor ngayon. No? Tiba-tiba. No? Pero dalawa lang ang iiral dyan, mga kapatid. Whatever we have, whatever progress, whatever success that we have, dalawa lang ang iiral sa puso natin. At isipan. Pag nakita natin ang mga bagay na yan, anong pumapasok sa heart natin? Ang galing ko talaga. Or, Lord, sa iyo lahat yan. Hindi nangyari yan kung hindi dahil sa iyo. No, lahat, mga kapatid. Why? Mayroon tayong choice. No, because our heart is very deceitful. No, hindi natin alam, akala natin, hindi tayo nagmamayabang, pero nagmamayabang na tayo. No, and without our knowing, because heart is very deceitful. No, minsan ganun ang nangyayari. Pero mas maganda pa rin, mga kapatid, Lord. No, ganda, laki ng sweldo ko, Lord, dahil to sa iyo. Binigyan mo ako ng lakas. Binigyan mo ako ng hininga. Lord, gumaling ako, hindi dahil sa milyones ang pera ko sa bulsa, kaya nabayaran ko lahat ng ospital. Pero Lord, gumaling ako dahil sa iyo to. No, iba ang acknowledgement, mga kapatid. No, and he was eaten of worms and gave up the ghost. No, ganun kabilis. Ibig sabihin, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, decision making, ang Diyos nakatingin. Ang Diyos nakaabang, whatever decisions we have. Kung ano man ang mga decisions na yan, ang Diyos laging nakatingin. No, posibleng may anghel palagi na andyan, sintensyahan mo, mali yung ginawa. No, pero ang Diyos natin, ang bait. No, nagkamali na tayo, okay, you repent. No, nagkamali ka, you repent. No, nagkamali ka, you repent. No, hindi niya sinasabi doon sa anghel, nagkamali, tigpas. No. Patayin, hindi ganoon ang Diyos natin. Napakabait ng Diyos natin, mga kapatid. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. No. Ano nangyari dito, mga kapatid? But the word of God grew and multiplied. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. So another verse, bilisan lang natin to, ang bilis ng oras natin, sa Proverbs 27:21.
as the fining pot for silver and the furnace for gold, so is a man to his praise. No, ang sabi diyan, ang sangagan ay sa pilak, ang horno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kanyang papuri. No, we are being tried. No, tayo ay nasusubukan ng ating karakter, ang ating pagkatao, ng isang tao sa pamamagitan ng papuri natin, papuri sa Kanya. No, ano ang purpose? Kung tayo ba ay mag-humble down or begin to magugustuhan natin yung papuri na yon, mga kapatid. Verse 12 ng chapter 12 ng John 43. For they love the praise of men more than the praise of God. Sapagkat kanilang iniibig na ang papuri ng mga tao kaysa sa papurihan ng Panginoon. Dahil mayroong nagsabi dati, isang sikat na endorser, isang sikat na artista, ngayon, andyan, hanggang ngayon, hindi gumaling-galing, nakaratay na. May interview yan siya dati na ang sabi niya, ang papuri ng mga tao andyan sa telebisyon, sabi niya may term siya nun Parang, basta may term siya, na yung hinahanap-hanap niya yung mga papuri ng tao palagi. Saan ngayon? Andyan, nakaratay. Nauubos na yung bilyones o milyones, hindi pa rin gumaling-galing, mga kapatid. Ang dati, mayroon ding isang Pilipina pa rin. Sikat na singer, nag-concert, biglang nawala ng boses. Nung nawala ng boses, tigil lahat ng concert. Pinagbigyan ng Diyos, another concert. Anong sabi niya? Mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Why? She already acknowledged, hindi, sa Diyos to. Pag hindi tayo sinamahan ng Diyos dito, tapos tayo rito. Why? Iba tayo, klase mga tao, mga kapatid. Kahit hindi totoo, basta papurihan tayo, parang nagiging totoo sa isip natin. Talagang ganda ni sister. Ang gwapo ni brother. Paglakad mo, umiiba na yung lakad mo. Talagang, may stiff neck na talaga. Tayo na mga tao, ang dali nating lukuhin talaga, mga kapatid. And it is very dangerous when it comes to praises. Nakakatakot. Proverbs 27 verse 2. Let another man praise thee. Hayaan mong ibang tao ang magbigay ng papuri sa iyo and not thine own mouth. Ito naman sinasabi natin, hindi ako nag-aangat ng sariling upuan. Nagbangko, upuan. Let not thine own mouth a stranger and not thy own lips. Kasi iba yung dating noon. Kahit nagsasabi ka ng totoo, pero ang dating sa tainga natin minsan, nagmamayabang na ito ang angas nito, nagmamayabang ito Pero kahit pa na ang papuri ay galing sa ibang tao at tayo ay pinapurihan, ano ang dapat natin gawin? Bantayan natin. I-screen natin ang gusto. Why? Because we have the responsibility pagdating sa papuri na hindi tayo masira. Kahit pa nanggaling sa kanila, brother, hindi, totoo talaga, brother, ang ganda talaga ng ginawa mo, ganito, ganyan talaga, the best talaga yung mo. Hindi, we have the responsibility. Na mag-screen yan, magtanggap, o ano ang pagtanggap natin dyan, mga kapatid. Another verse, 2 Chronicles chapter 26. Another thing, 2 Chronicles, daanan natin to mga kapatid. Chronicles chapter 26, verse 16. It's about Uzziah. Uzziah was a good king. Chapter 16, but when he was strong, successful na siya. This is about Uzziah. Uzziah or Azariah. But when he was strong, ibig sabihin,
kung saan naging successful siya, kung saan naging victorious siya, kung saan naging mayaman at naging matibay siya, ano nangyari? No, doon siya nag-backslide. No, doon umiba. Anong sabi ni David? In my prosperity, I shall never be moved. Sabi ko nga kanina mga kapatid, nung time na walang-wala pa tayo, ang sigasig natin. No, sa paglilingkod sa Diyos. Pero nung time, manager, big time ka na, ngayon hindi ka na makapunta sa church. Why? Because all the responsibility was given to you. No. Pero dati, pag walang-wala pa, anong nangyari? No, lahat ng sigasig natin, no, andoon. No. And Uzziah, si Uzziah mga kapatid, he was generally a good king, a successful king of Judah, who reigned for 52 years, bringing prosperity, military strength, and agriculture advancement. During the time, he did what was right, what was right in the eyes of the Lord. Saan ang kanyang downfall? Nung siya ay umasenso na sa buhay. But his downfall came when he was successful. His pride led him to usurp priestly duties. Ito mga kapatid, basahin lang natin. Because it's all about pride. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. No, grabe, ano? No, kung kailan naging successful na siya sa buhay, doon pa niya nakalimutan kung ano ang kanyang mga dapat gawin. No, for he transgressed against the Lord his God. Sapagkat siya ay may nilapastangan, may sinalansang, na hindi dapat, may nilampasan against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Nung siya ay successful na sa lahat, for 52 years, ano ang kanyang ginawa? May dala-dala siyang insenso, i-offer niya doon sa burn incense upon the altar of incense. No, dala-dala niya, pumasok siya doon, at sa kanyang pagpasok, mga kapatid, why? Ito tingnan natin. And Azariah the priest went in after him. Si Azariah, and with him 80 priests of the Lord that were valiant men. Si Azariah, the priest during this time, may may kasamang mga kaparian na 80. No, at ano ang kanilang ginawa? And they withstood Uzziah the king. No, talagang tumayo sila doon. No, and said unto him, it pertaineth or appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from God. No, dala-dala niya, maganda ang kanyang motibo, dahil siya ay hari, pumasok siya doon, hinarang siya ni Azariah, at sabi sa kanya, hanggang dyan ka lang, huwag kang pumasok dito, huwag mong gawin yan dahil yung bagay na yan, hindi mo dapat gawin yan because hindi mo yan trabaho. No, hanggang dyan ka lang. Matapang yung si Azariah, no? Why? Because he knew his responsibility. No, alam niya yung kanyang responsibilidad na kahit hari pa ito si Uzziah, hindi mo ito trabaho. No, yung trabaho namin bilang hari, huwag mong pakialaman. Hanggang dyan ka lang. Kahit ikaw pa ang hari dito, hanggang dyan ka lang. Hindi ito nakalaan para sa iyo. Ito ay trabaho ng mga Levites. Kami ang gagawa nito. Pero anong ginawa ni Uzziah, mga kapatid? No, then Uzziah was wroth. No. Tayo kaya, no? Are we getting angry at those people trying to correct us? No, tayo ba ay magagalit din sa mga tao na nagko-correct sa atin? Or do we have the humility to stop before the leprosy breaks out? No, tayo kaya mayroon ding dalawa lang No, kasi si Azariah kinurek ni Azariah na pare. Huwag mong gawin 'yan. No, hindi mo 'yan papel, hindi mo 'yan obligasyon. It is not your responsibility. No, hindi yan nakalaan because this order was given by God. No, na ito ang dapat gawin kahit hari ka pa.
No, pero ano ang nangyari, mga kapatid? Then Uzziah was wroth. Nagalit siya ng gusto. Why? Hari ako. No, bakit sasabihan mo ako ng ganon? Maganda ang motibo ko. Di ba ganon? Pag ang tao ay may posisyon, ang hirap i-correct. No? Pag ang tao may naabot sa buhay, ang hirap kausapin. Dahil ang tendency, di ba? No? Kilala mo ako, may superiority complex. Ano? Sasabihan mo ako, ganito, ganyan. No, may ganun. Tayo ng mga tao may ganyan. No? Na, sir, pahiram po ng license mo kasi may nalabag ka, sir. Hindi mo ako kilala? Ano? Ano? Hindi! Kaya nga ako, hinahanap ko yung ID mo. No? May lisensya ka ba o wala? Superiority complex. No, why? Nakanti yung ating pride. No? No. Azariah, wag mo akong anuhin. No? Ako ang hari rito. But Azariah stood his ground. No? Mahirap manindigan, mga kapatid. No? Because why? We have both responsibilities. Ikaw na hari, may responsibility. Yung mga kaparian, may responsibility. No? At walang lamangan yan. Ano ang dapat lang gawin? Kung ano ang linya mo, doon ka lang. Kung ano ang kanya, doon lang. Anong tawag dyan? Respect. No? Para walang lamangan. So malapit na tayo, mga kapatid. And had a censer in his hand to burn incense. Dala-dala pa niya. And while he was wroth with the priest, yung gigil niya, galit na galit pa eh. No, talagang, bakit mo ko kinurot? Bakit di mo ko inayaan na mag-ano rito? No, magbaburn lang naman ako, mag-o-offer lang naman ako. Anong mali dyan? No, hindi niya nakita. And while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord, and from beside the incense, saan ako? Tama. From beside the incense altar. No, habang siya ay galit, nanginginig sa galit, anong ginawa ng Diyos? Doon mismo sa harapan ng mga kaparian, biglang tumubo sa kanyang noo ang leprosy. No, ang ketong. No, immediately, just like Herod. No, nasa galit ng Diyos. No, dahil nagmayabang siya, kinuha niya ang papuri. And this time, Uzziah, na successful na siya sa lahat, na pati trabaho ng kaparian, sinagasaan niya, ano ang nangyari? No, hindi siya pinalampas ng Diyos, mga kapatid. No, and behold, and Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yeah, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. No, we have a chance to repent. We have a chance to humble down ourselves. Pero ang pride, ang hirap, ano? Nangingibabaw din talaga. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in a several house, being a leper. No, from successful, he has everything, lahat, power, fame, kayamanan, lahat, and then immediately, bigla-bigla, no, ibig sabihin, kaya palang gawin ng Diyos, ano? No? Kung ano ang asenso mo sa ngayon, pag hindi nagustuhan ng Diyos, dahil tayo ay nagmayabang, no, maya-maya pala, pwedeng mawala lahat. No? Kotse mo, bahay mo, lahat. Alam niyo, mga kapatid, no, malapit na, saglit lang. Mayroong isang matandang Japanese, of course, sa Japan, kasi Japanese. No? Mula nung kanyang kabataan, mayroon siyang asawa, wala siyang ginawa kung hindi magtipid na magtipid. No, lahat ng pagtitipid ginawa niya kasi ang kanyang yung future na tinitingnan niya, yung retirement nila, ano ang mangyayari daw sa kanila na mag-asawa pag nag-retire na sila. Kaya nagtitipid, lahat ginawa niya. Dumami ang kanyang pera, ang dami niyang naipon, namatay yung kanyang asawa. Yung babae. Nung namatay, tiningnan niya yung pera niya. Sabi niya, wala palang kwenta to. Sabi niya, anong gagawin ko dito ngayon sa pera ko? No? Dahil sa pera ko, wala kaming memories ng aking asawa na kami ay nag-date. Kami ay kumain sa masarap na restaurant. Wala akong memories na gano'n. Why? Anong sabi niya? Anong silbi ng pera ngayon? No. Sabi niya, walang kwenta. Nag-ipon ako para sa aming dalawa na wala na siya. So anong pera ngayon? Sabi niya, grabe, wala. Ultimo date. Wala akong maalala na may memory kami na kami ay lumabas. Dahil lang sa, no, anything can happen, mga kapatid. No. So lastly,
Sa verse 26, now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amos, write. So Uzziah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the field of the burial which belonged to the kings, for they said he is a leper, and Jotham his son reigned in his stead. And again, mga kapatid, the glory belongs to God. No, hindi natin trabaho pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na gawin ang mga bagay na tama, gawin natin, but again, lahat ng glory ay para sa Diyos, mga kapatid. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.